Hello, hello mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. At yun nga po mga kabebe, magsha-shoutout nga po tayo. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung katanungan ng kabebe natin na si Smiling Black Game. Yan po yung katanungan niya. So personal po yun mga kabebe. So dahil nga ay nagtanong nga po itong kabebe natin, so sasagutin po natin yan. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung pang MMK na story ko. At yun nga, baka ma-inspire ka din. Shoutout po kang Farmers Vlog, Rostom Fernandez. Shoutout po sa iyo sir, thank you sa laging pagsubaybay po sa mga videos po natin. At kay Franklin, lalong lalo na sa iyo sir Franklin. Apollo, shoutout din. Kay Raul Salazar, kay Bonsai TV Mix 643, thank you for watching. Kay Warren Rogelio, Orlando Pascua, thank you po sir sa patuloy po ninyong suporta po sa akin. At yun nga po mga kabebe ay ngayon po ay yun nga po mga kabebe, pang MMK story po tayo. So yun nga po yung katanungan ng kabebe natin, so sasagutin po natin yun. So nag-start po tayo mga kabebe, naging OFW po ako mga kabebe. OFW po ako ng 4 na taon sa Middle East. Isa po akong on-call cleaner doon sa Saudi Arabia po. So sa pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, napaisip po talaga ako mga kabebe kung ano ba dapat yung sisimulan ko. Kasi nga, sa area po talaga dito sa amin is wala po talaga akong malawak po na area. So, yun nga po, dito nga po sa Bukidnon mga kabebe is malawak po talaga yung area na kapalayan. So, yun po, kasi nga po, sa pamilya ko naman po ay hindi na din po baguhan. Hindi na din po ako bago dito sa ganitong hanap buhay kasi nga ito pong parents ko ay matagal na din pong nag-aalaga ng mga itik. So, yun po ang nangyari mga kabebe, nagsimula po tayo sa mga SEO. Sa mga SEO po mga kabebe ay medyo malaki po yung nailabas kong pera kasi nga po ay baguhan pa lang po ako. Kaya yun nga po lagi kong sinasabi dito po sa video ko, pag baguhan po tayo, kailangan po talaga natin mag-isip. Dapat may mga idea na tayo at sa ganun ay pagdating po ng araw ay hindi po tayo mahihirapan na katulad din po ng nangyari. Kaya nararamdaman ko po yung nararamdaman mo na pag nag-uumpisa pa lang po talaga tayo ay malaki po talagang pera ang mailalabas natin, lalong-lalo na po at wala po tayong idea at wala po tayong karanasan dito sa mundo ng duck farming. At yun nga po mga kabebe, nagsimula nga po tayo sa 1,000 heads po na mga SEO. Sa 1,000 heads na mga SEO mga kabebe ay yun nga medyo malaki-laki nga po yung napuhunan ko na ilabas kong pera kasi nga po ay sinasabi nila ganito sa akin. Siyempre tayo na baguhan pa lang ay medyo na-excite tayo na ibigay sa mga alagang itik natin ng yung sobra-sobra po, na hindi natin iniisip na yung pera na pakunti-kunti na sinasabi natin pasobra is dagdag yun sa puhunan natin. So, yun po yung dapat iwasan natin mga kabebe, na hindi po talaga maganda yung sobra-sobra, kundi ay balanse lang po talaga yung pag-aalaga natin ng mga itik. Kasi nga, yun nga po mga kabebe, nagsimula nga po tayo sa 1,000 heads po na mga itik. So, ngayon po, ito pong mga alagang itik ko is 1 year na po mahigit. Nailabas ko nga po itong mga alagang SEO ko mga kabebe is mag-iisang buwan na. Saka ko pa lang sila nailabas sa area. So, sobrang laki po ng nagastos ko po mga kabebe. Kasi nga ay feeds nga po yung pinapakain natin, maintenance. Din yung araw na yun is kababalik lang din po ng COVID time. So, mahal po talaga yung mga gagastusin or yung mga bibilihin. So, yun nga po ang nangyari mga kabebe. Medyo malaki-laki nga po yung nagastos natin. Saka, sa unang sabak ko po talaga sa area mga kabebe is sobrang hirap po talaga kasi katulad po nito ngayon. Pero, mas worse po ito ngayon kumpara nung dati. Yun nga, pagdating nga dito sa area na inilabas ko na nga po itong mga alagang
alagang itik ko. Nagulat po ako na ganito po talaga yung lakaran na sobrang dami po talaga nung mangiitik. So, sobrang na-stress po tayo nun. So, kahit 3 months na po yung mga alagang itik na inalagaan ko dati ay nag-feeding pa din po ako. Pinaka-worst kasi ay no idea ako. Yung sabi lang ng parents ko na ganito ang gawin ko. So, siyempre, is dinagdagan ko yung mga tips nila. Yung ginagawa kong tips ay hindi din pala yung tugma sa na dapat gawin natin sa mga alagang itik natin. So, gumamit pa ako ng PDP nga feed. So, hindi pala yun advisable kasi pangit pala yung resulta nun. So, sobrang laki po talaga yung nagastos ko po. Sobrang struggle kasi nga paglabas ng area, sobrang dami na mangiitik. Tas yung paglalagyan natin ng itik is limitado lang po yung kahon na paglalagyan natin. Neat lang po yung pagitan. Tapos yung mga alagang itik ko mga kabebe, pagdating po ng 5 months, may pakunti-kunti po na nangitlog pero hindi po talaga yung totally lahat ng itlog. So, ang nangyari is nailipat ko nga po yung mga alagang itik ko sa ibang area doon. Na-discourage po ako doon kasi nga nag-reveal nga po tayo mga kabebe yung first income reveal ko. Na-upload ko din po dyan sa YouTube ko. So, yun nga, na-discourage ko. Sabi ko nga sa akin na ayaw ko na mag-itik kasi sobrang laki po ng puhunan ko. Tas ito lang po yung makukuha ko dito sa pag-itik. Tas sobrang init. Yun nga, nakaka-struggle. So, yun nga mga kabebe ang nangyari. Na-discourage ako, ayaw ko na. Tapos sabi ko sa sarili ko, pag hindi ito mangitlog, iiwan ko na talaga tong itik, ibibenta ko na to. So, ang nangyari po mga kabebe is, timing din po yun na area is maraming kuhol, tas maganda yung panahon, umuulan-ulan, maraming tubig. So, ang nangyari, nakapaitlog po ako ng itik mga kabebe. So, ang nangyari na yung sahod ko po doon sa Middle East is nakuha ko lang po dito sa pag-iitik. Yung 2 weeks lang po yung income ko po doon bilang isang OFW. Sahod ko po every monthly is nasa 30,000 lang po monthly ko doon mga kabebe. So, pag 30,000 lang po yung isasahod natin sa ibang bansa, is dito na lang po tayo sa Pilipinas kung may mga puhunan man tayo. Kasi nga, andun na tayo sa ibang bansa pero minimum wage pa din po yung natatanggap natin na sahod. So, hindi po ibig sabihin na isa po tayong OFW is malaki na po yung pera natin doon sa ibang bansa. Kaya shout out po sa mga may pamilya po sa OFW. Sana naman po ay pahalagaan nyo po yung pera na pinapadala nila sa inyo or mag-isip po tayo na pwede natin na inegosyo dito sa Pilipinas at sa ganun na hindi po masayang yung pera na pinapadala nila sa atin. At yun nga po mga kabebe, yung 30,000 ko nga po na sahod bilang isang OFW ay nakuha ko lang po sa pag-iitik ng 2 linggo. Yun nga po mga kabebe, nasabi ko na marami po talagang pera talaga dito sa itik lalo na po at madiskarte tayo. At yung araw na yun mga kabebe is first timer ako noon. Wala akong ka-idea pero yun nga ay na-hit ko nga yung sahod ko na 30,000 sa 2 weeks lang. So yung puhunan ko po talaga na 100,000 plus is nakuha ko lang po siya sa 2 months or magto 2 months. Kaya nasabi ko talaga na, wow, ibang-iba talaga itong itik. Totoo palagang may pera kasi nga nung bata pa ako is yung parents ko lang naman yung nag-aalaga. So yun, wala naman akong pakialam. Ibang-iba po talaga mga kabebe pag mismo ikaw na po talaga yung naka-experience. Yung grabe yung diskarte mo, sibag at tiyaga, tas may result ang makikita mo. Ibang-iba po talaga yung pakiramdam. So, yun nga po mga kabebe ay naka-income nga po tayo ng ganung halaga na dito lang natin pinapastol yung mga alagang itik na hindi po talaga tayo nagpapalabas po ng page kundi ay organic lang po talaga yung pinapakain ko nung panahon na yun. So, yun nga, nakuha ko nga yung puhunan ko. Tas, yun nga, yung sahod ko na sabi ko na isang buwan is nakuha ko lang ng 2 weeks. So, yun nga po mga kabebe is nagdagdag po tayo ulit ng 1,000 again na mga seo. So, ang nangyari yun mga kabebe, nag-alaga ako ng mga seo ulit. So, ang nangyari, ibininta ko po yung mga alagang seo ko. Kasi nga, medyo maganda naman. So, yung target ko na naman ngayon is nagpapaitlog po ako ng mga itik. Tas, nagbibinta din po ako ng mga itik. So, yun na yung market ko ngayon. Yung hindi po maibinta na mga itik is
hinahalo ko po doon sa mga nangingitlog kong itik. Yun po yung target natin ngayon. So, kung may bibili po ng medyo matanda na itik ay may maibibenta tayo. Tas yun nga, priority din po natin talaga yung marketing ko na dumalaga 100% po yung binibenta ko. So yun nga po mga kabebe, naibenta ko nga yung mga alagang siho ko na 1,000 heads. Pero ang nabenta ko lang nun is nasa 500 plus lang. So yun, nangyari yun, pinuhunan ko na naman po ulit. So ang nangyari, itong mga SEO ko ngayon na sobrang nahirapan ako. Ito po yung mga, nag-order po tayo ng 1,700 heads po na itik. So ang nangyari, ngayon po itong mga alagang itik ko, nasa 1,500 na lang siguro mga kabebe. Kasi nga, yung mga immortality sa sobrang init. Tapos yung day 1 pa lang, nalagasan na tayo nun. Kaya expect na natin yung ganun mga kabebe na pag ganitong nag-aalaga tayo ng mga itik, expect natin na may mga immortality po talaga pag ganitong free range lang po yung paraan natin. So, yun nga po mga kabebe. Ito nga pong mga alagang SEO natin, ito po yung ikatatlong batch po na inalagaan natin. So, suma total po lahat ng naalagaan natin mga kabebe na dito dumaan sa mga kamay ko ay nasa 3,700 heads po na mga itik. At yun nga po mga kabebe, ito nga po mga itik natin na inalagaan ko ngayon na mga SEO is ibibenta ko din po ito kasi 2 months na ito ibibenta ko to sila pag 4 months to 5 months na naman available na naman po itong mga alagang SEO natin, lalo-lalo po sa gusto pong bumili dito po sa Bukidnon area is available po yung mga alagang itik natin at sure na sure po tayo na itong mabibili nyo na mga itik is 100% po talaga na dumalaga kasi ay hindi po tayo nagbibenta ng hinahalo natin yung matatanda na mga itik tas yung dumalaga kasi yun nga marketing ko po talaga kasi is magbenta po talaga ng dumalaga po ng mga itik. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin na inalagaan. Yun nga, lagi kong sinasabi na hindi po talaga madaligi ang mag-alaga ng itik, lalong-lalo na po at first timer lang po tayo. So may mga videos po tayo dyan para iwas lugi at may mga videos din po tayo dyan na nakakadiskarte tayo kung paano natin masuportahan itong mga alagang itik natin na hindi na po natin kailangan po talaga na maglabas po ng pera. So yun nga po mga kabebe, andyan nga po yung mga videos ko. So disclaimer lang po sa mga mangiitik din. Ako po ay hindi po ako nag-aral dito sa mundo ng duck farming, kundi ay ito pong sinishare ko sa inyo ay base lang din po ito sa nakikita at karanasan ko po dito sa paraan po ng pagpapastol po ng mga alagang itik natin. Ako po ay may mga alagang itik din po tayong nangingitlog, may dumalaga din po tayong itik, tas may mga SEO din po tayong inaalagaan. So lahat po ng binabahagi ko sa inyo is ay inaalagaan ko mismo at ako mismo po ang nakikita ko at nararanasan ko po dito sa area. At yun nga po mga kabebe, shout out po sa mga OFW dyan na gusto na mag for good at sa mga nagre-retire na po or gusto magsimula dito sa mundo ng duck farming is much better po talaga mga kabebe na may medyo idea din po tayo at sa ganun ay first timer po tayo ay iwas lugi din po tayo. Pero yun nga, ang may advice ko nga sa'yo pag magsisimula ka dito sa mundo ng duck farming ay much better po talaga na magsimula po tayo sa RTL at sa ganun is yung RTL is 1 month to 2 months ay pwede na pong mangitlog at yun nga, hindi po tayo malulugi, no? At yun nga, iwasan nga po natin, mapagmatsyag po talaga tayo kung bibilin ba nating RTL is matan na. Pero yun nga, option mo pa din yun mga kabebe kasi sa RTL is dalawang paraan din po yung pagbibili natin ng RTL. May RTL na dumalaga, may RTL din po na 1 taon na po mahigit or yung nagkakaling na po. Pero depende sa yun mga kabebe kung anong choice mo dun kasi kung yung mga itik na alagaan mo is mas maedad na is medyo yung price is mababa kumpara po sa dumalaga. Kasi pag dumalaga po talaga, yung price po talaga natin sa market is mataas po talaga yung value po talaga ng dumalaga na itik. Kasi nga, alam naman po natin, pag dumalaga is, yung egg production po talaga nila is, mataas po talaga, tumataas. So, yun nga po mga kabebe, yun nga po yung katanungan po ng kabebe natin niya si
Smiling Black Game. Yun po yung katanungan niya. So, yun nga, hindi nga po madali ang pag-aalaga ng itik. Kaya kung ano man yung gusto mong pasukin is good luck po sa atin. At yun nga, happy farming po sa lahat. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsabing magandang buhay po sa lahat.